Tagalog ay isa sa pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas, na mayaman sa kultura at sa kasaysayan. Ang ilang mahalagang aspeto ng wikang Tagalog. Ang Tagalog ay isa sa pangunahing wika ng Pilipinas at naging batayan sa pambansang wika ng Filipino. Ang karamihan sa mga Tagalog ay Katoliko Romano na may malaking impluwensya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga pagdiriwang tulad ng Piyestang Bayan at mga kapistahan ng mga patron ay mahalagang bahagi ng kanilang buhay espirital at panlipunan. Ang mga Tagalog ay mayaman sa mga lutuin na sumasalamin sa kanilang kasaysayan at kultura. Ang mga pagkain tulad ng adobo, sinigang at buko pie ay tanyag hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Ang mga pagkain ito ay madalas na hinahain sa mga pagdiriwang at okasyon. Ang mga sinaunang Tagalog bago dumating ang mga Kastila ay may masalimuot na sistema ng paniniwala na nakaugat sa animismo o paniniwala na may espiritu ang lahat ng bagay at pamumuhay ayon sa kalikasan. Una ay ang kanilang paniniwala sa kataas-taasang Diyos at iba pang mga Diyos at Diyosa. Mga halimbawa ng mga Diyos. Una ay si Bathala, pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat. Ikalawa ay sa Mayari, Diyosa ng mga buwan at kapatid ni Apolaki. Ikatlo ay si Apolaki, Diyos ng araw at digmaan. Ikaapat ay si Tala, Diyosa ng mga bituin. Mayroon ding mas maliliit na espiritu tulad ng Diwata at Anito na kumakatawan sa kalikasan at mga ninuno. Ikalawang paniniwala ng mga Tagalog ay ang kanilang paniniwala sa mga nilalang ng kalikasan, kaya ng kapre, duwende, tikbalang at sirena. Ikatlong paniniwala ng mga tao ay ang kanilang paniniwala sa mga kaluluwa. Naniniwala silang lahat ng tao ay may kaluluwa na maaaring maglakbay sa mga panaginip. Pagkatapos mamatay, naniniwala silang lahat ng kaluluwa ay may ibang mundo na maaaring mapunta sa paraiso o sa lugar ng parusa, depende kung ano ang ginawa nila sa buhay. Ang wikang Tagalog ay bahagi ng pamilya ng wikang Austronesia na sinasabing nagsimula sa Taiwan. Batay sa isang teorya, ang mga tao nagsasalita wikang Proto-Austronesia ay lumipat sa Pilipinas. Mga 4,000 na taon ang nakakalipas. Batay sa kung sino ang nagsasalita, ang migrasyon na ito ang dahilan ng pag-usbong ng Tagalog at iba pang wikang Pilipino. Narito ang ilang mga kagandahan ng kulturang Tagalog. Una dito, malalim na paggalang sa matatanda. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kulturang Tagalog ay ang paggalang sa mga nakakatanda. Kadalasan ginagamit ang po at opo at ang pagmamano bilang simbolo ng paggalang. Ang kulturang Tagalog ay kilala sa paggalang sa nakakatanda, bayanihan o pagtutulungan, at malalim na pagpapahalaga sa pamilya. Ipinapakita rin ang kagandahan nito sa mayamang panitikan at sining, pagsasalo-salo sa pagkain at malalim na pananampalataya. Bukod dito, ang wikang Tagalog ay puno ng talinhaga at damdamin na sumasalamin sa pagkatao at karunungan ng lahing Pilipino. At pangalawa naman, bayanihan, pagkakaisa at tulungan. Ang bayanihan ay isang diwa ng pagtutulungan ng komunidad, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Isa ito sa pinaka-iconic na aspeto ng kulturang Pilipino na nagpapakita ng malasakit sa isa't isa.
At pang-apat naman ay masining na panitikan at pananalita. Mayaman ang kulturang Tagalog sa panitikan, kasama na ang mga bugtong salikuwain, salawikain, kasabihan at tula. Isa rin sa mga yaman nito ang balagtasan, paligsahan ng talino sa pagdula, at mga kundiman, mga awiting mga damdaming Pilipino. At panglima naman, masasarap na pagkain. Ang lutuing Tagalog tulad ng adobo, sinigang, kaldereta at pansit ay ilan lamang sa mga patunay na yaman ng kanilang kultura sa pagluluto. Madalas itong inihahain sa mga salo-salo at handaan. Pang-anim naman, pagpapanatili ng pamilya at kaugnayan. Mahalaga sa mga Tagalog ang pamilya. Malapit ang ugnayan ng magkakamag-anak.